Hi guys! So for today's video nga ay meron na naman tayong negosyo ideas na pwede nating pagkakitaan ngayon. Alam niyo na nga to dahil isa to sa mga nagte-trending na halo-halo ngayong summer. Kasi ang gagawin natin dito sa halo-halo ay talagang ditinipid sa mga sahog na nilalagay. Kaya alam kong babalik-balikan talaga tayo ng ating mga customers kung sasabayin natin ang trending na halo-halong ito. At syempre, isi-share ko na nga din sa inyo kung anong sekreto para mas sumarap ang gatas na nilalagay natin dito. Kaya naman sa mga nagbabalak na magnegosyo ay tapusin nyo na lang ang video para meron tayong extra income sa araw-araw. Bali, ganito nga lang gumawa ng custard milk para mas creamy at malasa talaga ang ating halo-halo. Kumuha lang tayo ng 3 egg yolk, yung color yellow lang sa ating itlog, tapos paghaluan lang natin ng 2 teaspoon ng ating vanilla at 3 tablespoon naman ng ating asukal. Ipaghalo lang natin ito at iset aside. Tapos sa isang lagayan naman ay maglagay lang tayo dito ng isang latang evaporated milk. Then ipaghalo lang natin ito at papakuluan. Kapag kumulo na nga yung evaporated milk natin ay saka naman natin isunod dito yung isang latang condensed milk. Nasa sa inyo na nga din kung anong brand ang gagamitin nyo, pero mas better yung mura na lang para mas makamura kayo at madami pa ang magawa nyo. Lagyan na din natin ng 300 ml na tubig at saka natin hintayin kumulo ulit ito. Kapag okay na nga ay kunin na din natin yung na-mix nating tatlong egg yolk at dahan-dahanin lang natin yung paglagay ng naluto nating evap at condense para hindi mamumuo yung mga itlog. Kaya talagang dapat pa isa-isa munang scoop ang paghahalo. Ipagpatuloy lang natin ang pagdahan-dahan na paghalo hanggang sa maubos nga ito masalin. Then dito naman tayo maglalagay ng ating food color na color yellow. Para naman talaga mas matingkad ang kulay ng ating custard milk. Tinansya ko nga lang yung paglagay ng ating food color hanggang sa makuha ko nga yung gantong kulay. Isalin lang natin ito sa strainer para walang lumps na masasabay. O diba, ganun nga lang ang sekreto para sa ating creamy na halo-halo. I-ready naman natin yung mga isasahog para naman magka-idea kayo kung ano-ano nga bang ingredients sa isang halo-halo. Meron nga tayo ditong red and green na gulaman, itong mga maliliit na sago, white beans, red munggo beans, at itong ube. Tapos meron po tayo ditong corn or mais, at itong minatamis na saba, nata de coco, at itong kaong na nilagyan ko lang ng orange na food color. Then ito naman na itatoppings natin na pinipig crunch at leche flan. And di pwedeng mawala itong nagawa nating custard. Nakaredy na nga din pala dito ang ating ice crusher para mas mabilis at mapino talaga ang ating mga yelo. At nasa sa inyo na nga guys kung ano nga pa ba ang ilalagay nyong mga sahog sa ating halo-halo. Nag-ready na nga din pala ako dito magpino ng ating yelo. Malaking tulong talaga kapag meron kang ice crusher kasi bukod nga sa halo-halo ay marami ka pang pwedeng gawin dito na pagkakitaan. Lalong-lalo na kadalasan talaga mainit dito sa ating bansa. Ang presyon pala nito mga mi ay nakadepende pa rin sa size ng inyong baso. Kaya sa gustong malaman kung magkano nga ang bentahan ay ilalagay ko na lang sa last part ng ating video. Para naman magka-idea kayo, pero syempre nakadepende na din sa inyo ang mga ipepresyo nyo. So ang ginagawa ko nga pala dito ay yung regular lang na 22. Inilalagay ko lang yung lahat ng sahog at pagkatapos ay sinusunod ko na yung gatas na nasa 1/4 cup lamang. Makikita nyo naman talaga na overload sa sahog dahil kunti lang yung nailalagay kong yelo dito. Tapos dito na din natin lalagyan ng leche flan, ube, at itong pinipig crunch. Kaya naman pwede nga natin itong mabenta ng 65 pesos nga lamang. Kung gusto naman ng ating mga customer na ube overload halo-halo, ay ganito naman ang gawin natin. Papayaran lang natin ng ube dito sa ating cup. Nasa around 3 tablespoon nga lamang ang nailagay kong ube dito sa ating pagwo-walling. After nga niya, nailagay na natin yung lahat ng mga sahog. Wag lang natin guys tipirin sa paglagay ng mga sahog para sulit na sulit talaga ang pagbalik ng ating mga customer. Kasi kahit marami nga nagtitinda nga yung halo-halo dahil tag-init na talaga, pero kung masarap at worth it talaga sa presyo ay kikita ka talaga. Wag lang tayo mga mi mawalan ng pag-asa at maging consistent lang tayo pagdating sa negosyo. Para yung bariyang-barya na kinikita natin sa ngayon ay balang araw magiging libo din yan. Lagi lang nating galingan at wag na wag kang susuko. Ganun. O diba? Tapos na pala ang ating ube overload halo-halo. Kaya pwede nga natin ito mabenta ng 75 pesos. Kaya naman kung natapos mo nga ang video na ito, ay pwede ka na nga mag-start magnegosyo ng ating overload halo-halo. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.